For today's episode, babalik ulit tayo ng Bataan. This time, sa Morong naman. Magkakamping tayo bilang isang selebrasyon. Dahil sa unang pagkakataon ay nag-cruise din na aming landas. Nice meeting you, bro. Ayos, nagpangita din. Ni pobreng manlalakbay. Kung ako ang pampatulog ninyo, video ni pobreng manlalakbay ang pampatulog ko. Alam niyo ba kung anong oras na? 1:16 ng madaling araw. Natutulog tayo sa tabing kalsada. Nasa Bagak, Bataan tayo ngayon. Ang tindi, no? Ano yung huling camping natin? San Miguel, Bulacan. Next episode, Bagak, Bataan. Kakaiba yung panimula ng vlog natin kasi patulog ako, which is dapat nasa kalagitnaan to ng vlog natin. Pero papunta tayong camping. So first night na bumabiyahe kami papuntang Morong, Bataan, nagka-camping na kami. Nga lang sa tabing daan. May dumaan na tricycle. Ano motor? Tapos wala kami narinig dito kundi tunog ng mga palaka kasi umulan ng malakas kanina. So hindi ko na muna patatagalin, magpapahinga na ako para may sapat na tulog. At bukas maganda yung pupuntahan natin. Okay? Good night muna sa inyo lahat. Kita tayo bukas. Welcome back to another van life and camping episode. Isang espesyal na araw para sa atin. Isang kahilingan na matagal nyo nang nire-request. At ngayon, mangyayari na. Wala pa rin mga sasakyan dumadaan. Morning. Wala pa naman masyadong mga sasakyan. Total alas 6 pa rin naman. Tutulog pa ulit. People keeps missing, the clouds seem to fade, and every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. Sakto-sakto. Yung sikat ng araw. Sunshine! Morning! Morning! Sa tulog, bro? Okay na ko mga alas 4 na ata ako nakatulog, alas 3. Ako at mga 3:30. Mga ganun din. So puya tayong dalawa. Kulang sa tulog. Pero sakto sa pogi. Akala namin kagabi, yung pinagparka namin dito, bagong establishment na hindi pa nagbubukas. Yung pala kagabi, pinapakiramdaman lang kami nung may-ari. Si kuya ang caretaker nung commercial building. Pinapakiramdaman pala kami kagabi. Hindi rin siya lumalabas kasi natatakot din siya lumabas. Pero bukas na Isa siyang bilihan ng mga pintura. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po ng late na po ang pahintulot ninyo. Maraming salamat po. I'll be right by your side with arms. Yung panahon, gloomy. Nauulan, mauwi sa pag-ulan. 20 plus kilometers ay mararating na natin ang Morong, Bataan. Umabante kami mga walang laman ng tiyan. Maulan na pagka-camping ang nag-aantay sa ating ngayong araw na to hanggang
Mamayang gabi. Sigurado yan. Kape, breakfast. Grabe, sasalubungin natin yung napakalakas ng ulan. Namumuti talaga, oh. Yan ang ulan. Ayan na. My favorite weather. I made an old man. I said, tell me your story. At alam niyo ba, na itong dinadaanan natin, kapag dinire-diretso natin to hanggang dulo, ang labas natin dito, or ang tumbok natin dito ay SBMA na, Olongapo na, Subic, Zambales. Nasabihin mong tag-ulan o tag-araw, hindi ka masyadong mainilang kasi napakaganda ng kalsada. Tapos marami pang shade. Yung mga puno ba parang nakatalukbong sa kalsada. Sana meron tayong madaan ng pwedeng pagkapihan na pwede rin tayo mag-breakfast. Ayun na, wow, napakaganda. Son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind, but you've got Ganda na kalangit, ano? My goodness. Wala ka lang ba tayong makikitang lugawan dito? Mga ganun ba? Sir, taga saan po kayo, sir? Tiga Malolos po. Pwede ko ba, sir, makita yung lisensya nyo? Ay. Sir, yung lisensyang pogi yung picture, ah. Ay, sige po. Bro, may Paris doon. Oo nga. Natanda ko nga rin. O tara, magparas na tayo, pwede na yan. Baka kasi mauwi tayo sa kakaanap natin ng mga kainan, makarating tayo doon, hindi ko natin nakita. Wala naman tayo makain. Bro, yung panahon from madilim to maliwanag. Diba? Nakikisama sa atin yung panahon dun sa parting yan. Oo. Pagkatapos namin mag-agahan, ay dumaan muna kami sa bayan ng Morong. Sigurado may palengke na dito. Manok sa'yo, isda sa akin. No? Anong isda po to, ate? Pwede po yan ihawin? Pretuhin? Oo, kahit ano po yan, sariwa. Magkano po ang kilo sa ganito? Kasi buong manok yan. Ipaluto kayo natin kaya na rin ng buo, no? Oo, yung inihaw ba yan? Inihaw ng buo, no? Para mapanatiling fresh ating mga pinamalengke. Pwede na yellow. Let's go. Dito lang din sa bayan ng Morong, Bataan matatagpuan ang campsite na pupuntahan natin. Nabi na tayo, yung dagat, oh. Ang campsite ay matatagpuan sa Barangay Mabayo. Aquino Campsite kung tawagin. Ang weirdo. Ito, Aquino Campsite. Oo, ano? Mali. Andito kasi sa mapa. Ito yung tinuturo. Pero yung napuntahan na natin, ito na. Pero feeling ko nandito lang sa paligid-ligid yan. Dito. Or siguro nandyan sila sa kabila. Bro, baka nandun. Ayun, no? No? Ate, pwede po magtanong, saan po yung Aquino Campsite? Hindi mo din alam. Feeling ko, bro, babalik lang tayo konti. Tapos may kalsada na yun paloob. Kakaliwa, may kakaliwaan. Hindi na kami lalayo. Salamat po. First impression sa lugar, maganda. Katabi ng dagat, marami ang lilim. Sigurado, malamig ang simoy ng hangin. Pagkapahinga ng konti, set up na agad.
Dati, nagdadala pa ako ng hagdan. Ngayon hindi na. Ito na yung ginagamit ko ngayong patungan ng paa. In fairness, matibay. Huwag na akong mag-side owning, no? Diyan na lang tayo, no? Sige. Meron kami dong tarp na nakagitna sa amin lahat. Doon na kami magluluto-luto. Meron yung parang base camp, no? Mabilisan lang ah. Ito mo na. Ano ba? Meron pa bang mabilisan dyan? May mga sandwich ako dyan. Iisip ko kung ano eh. Kung ano gagawin sa isda. Ang ganda na setup namin, no? Nakikita nyo ba yung setup ng tent na yon? Yung motor na yon? Sinong nakakaalam niyan? Sinong nakakilala sa kanya? Isang malaking pribilehiyo na makasama natin. To the level na kung gaano siya ka-OG ay wala pang Facebook, ay camping na ang kanya kinakahiligan. At di pa uso ang mga vlogging nun, nagka-camping na siya. Kasama natin ngayon si Pobreng Manlalakbay, at sa video natin ito ay maririnig niyo siyang magsasalita. Nice meeting you, bro. Ayos, nagpangita din. So, wakas. So, ayun ang boses ni Pobreng Manlalakbay o Pobman namin kung tawagin. Si General ang nagpauso ng Pobman eh. So, dito yung setup namin. Si General nandun sa sulok, may sarili siyang mundo. Ito yung setup ni Pobreng Manlalakbay. Ito yung parang tambayan namin. Doon si Mamen at doon ako sa sulok. So ito yung magiging tahan namin sa loob ng buong araw ngayon at magdamag. Inakupuhan namin ang buong harapan nitong Aquinos campsite. Lingid sa kaalaman namin na dito pala sa harapan ng campsite ay mayroong mga bangkang paikot-ikot lang. Mga mangingisda sila. Kung alam lang natin na pwede palang mamili dito ng mga isda, eh hindi na tayo na malengke. Pero tignan na natin. Panalo naman tayo sa isda na bili natin eh. Chicharon? Para nung araw yung bisuto. Prawn chips. At habang naghahanda ng merienda si Yomamen at General, ay nilapitan ko muna si Pobreng Manlalakbay. Grabe, parang nasanay tayo na buti bro, maraming salamat at pinayagan mo kung magsalita ka sa vlog. Siyempre may mga kasama eh. Oo. Ganun talaga. Nagsasalita naman talaga si Pobman. Nagsasalita siya. Pero syempre, sa kanyang... Wala mo dyan, PWD. Kasi kanina iniisip ko kung paano natin siya makakwentuhan. Kaya maraming salamat bro na na nagsalita ka sa vlog namin. So sa mga nakakasubaybay, malamang marami nakakilala sa atin kay Pobreng Manlalakbay. Isa siyang camper na gamit ang XR na motor na ito, na kung saang sulok ng Pilipinas nakakarating yan. Pumasok ako sa mundo ng pagka-camping, lagi ko siyang kinikwento sa inyo na isa siya dun sa mga pinapanood ko dati na nakapagbigay ng mas malalim na inspirasyon para i-push ko yung pagka-camping. So siya yung bumabiyahe na nagka-camping solo lang palagi. Di ba pero sabi mo bro, no, tulad nga na nasabi ko kanina, wala pang Facebook. Nagka-camping na siya. Ganun siya katagal sa hindi tulad ko na dito lang talaga napasok sa pagka-camping. Siya, isipin nyo, wala pang Facebook, nagka-camping na siya gamit yung motor na yan, moto-camping siya. Ginagawa niya na yan. Tapos ang uso pa dati mga forum. Forum. Ride reports ang Tawag. ginagawa. Kumbaga, magpipicture-picture ka. Tapos lalagyan mo ng kwento. So literal na parang hindi vlogging. Nagta-type, naggumagawa ka talaga ng write-ups, ganun. Diba sa Facebook nga yung mga nagpo-post minsan ng picture. Oo. Tapos lalagyan ng mga bawat picture may Oo. ganon ang ginagawa dahil.
So naabutan mo, nakapag-multiply ka rin dati? Paano Multiply na page, na platform. pinabutan? Inabutan mo yun. Parang Tsaka yung ano, yung bago ang Facebook. Friendster? Oo. Ayun, doon na nakakapag ano na no. Pero ang mga rider kasi may sariling page dati, yung MCP na kung tawagin, Motorcycle Philippines. Andun, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit nasa abroad. Doon nagpapangita, doon nagkikwentuhan sa mga forum na yan. Naabutan ko rin dati yung forum na yan eh. Mag-create ka ng isang topic o post, tapos lahat yan. Yung parang literal lang yun sa Facebook. So, kumpara sa Facebook ngayon at sa mga forums dati, eh bibihira lang yung mga pasaway dati. Kasi sa loob ng core ng isang forum, eh isa lang yung spirit ng mga tao. Pag nagbumoto camping or into camping, lahat yung mga campers talaga. Ang tagal na ng panahon na yun, grabe. So bisitahin ninyo kung gusto nyo ma-relax. Dito lang siya nagsasalita sa atin ha. Pero sa vlog niya, hindi nyo talaga siya makikitang nagsasalita. Pero masarap panoorin yung mga vlogs ni Pobreng Manlalakbay kapag kayo ay yung mga tipong patulog na. Yung sinasabi nyo sa akin na pampakalma nyo ako o pampatulog. Kung ako ang pampatulog ninyo, video ni Pobreng Manlalakbay ang pampatulog ko. So bisitahin nyo Pobreng Manlalakbay at mag-enjoy kayo sa kapayapaan, katahimikan at nakaka-relax na mga video niya. Yo, happy camping mga campers! Yo! Pagkatapos na masarap na kwentuhan, oras na para magluto naman ng masarap na tanghalian. Chef Naruto. Naruto. Ano ba niluluto mo? Maling. At sa kalagitnaan ng pagluluto ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Kung iniisip nyo na mababasa ang mga gamit namin, hindi naman. Mga waterproof naman yan. Yan na lang. Ano ba? Yaman tayo. Uy, grabe, napakaganda nung kabundukan, no? Nag-uusok-usok na maliwanag na hindi mo maintindihan. Yung mga pinamalengke namin kanina, panghapunan na lang namin. So, medyo engrande ang aming hapunan mamaya. Since tapos na kami kumain at umuulan pa rin, power nap. O, sabihin na nating siesta time. At ako naman ay lit din. 30 minutes, isang oras, okay lang. Pwede. Pag nakapag-power nap na yung lahat, malamang tulungan na kami sa pagluluto niyan, mga hapunan. Ang dami namin lulutuin. Marami kaming ulam. May isda, may manok. Si Pobman yata, bibili daw siya ng liempo. And then, si General, meron din siyang lulutuin. So, ilang menu ang lulutuin namin ngayong gabi. Tulong-tulong na lang. Labas na lang lahat ng mga lutuan namin para mabilis maluto. Natulog kaming umuulan. Nagising kami sa mas malakas na ulan. Yung tent ni Pobman, napapaligiran na ng tubig. Pero dito ko siya nakita kung gaano siya kakalbanong tao at kung paano siya dumiskarte. Pagkalipas ng ilang oras ay tumigil din ang ulan. Diba?
ang sarap ng ganitong mundo? Yung pinipili mo na ang tahimik kaysa sa magulo. Pero kahit tahimik, ay susubukin ka pa rin. Pero ang totoong spirit ng camping ang magtuturo sa'yo sa mga bagay na dapat nagpapanik ka na, pero mas pipiliin mong maging kalmado. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live on. Basta kung ano yung kulang, lahat ng pangangailangan, hingin mo kay General. Doraemon yan. Isipin mo sa napakaliit na sasakyan niyang jeepney. Maluwag pa si Watod sa totoo lang Lahat yun nandyan. Oo. Tanong ka kung merong portable swimming pool. Inflatable. Meron. Magluto na tayo. Ihaw na isda. Pritong manok na. Hindi na kami makapag-ihaw. Si General sana ang may task na magluto ng binili ni Mami na yung buong manok na alam niyo yung sinasabit sa triangle na bakal na nakasabit lang doon at wala umulan so deep fry, let's go. Saan to? Talaga ba? Cardboard? Binili mo lang to sa Pandayan. Napaka-social ng no? Sino makapag-isip na sangkalan to? Malinis na. Linis ng isda. Okay. Manok. Hindi naman talaga ako marunong magputol ng manok Pwede na yan. Manok, magtoko ka. Ginulat mo. Cooking channel po to. Lahat kami magluluto. Ang nakatoka sa akin ay ang mag-ihaw ng isda. Lalagay ko to, General? Parang hindi na kailangan. Don't worry about the thing. It's every little thing. Gonna be alright. This is my message to you. Camper, hardcore, Ross Potter, soloist camper. Ano yung caption mo kanina? Saan sa post ko? Oh. Heavy camping in solo rain. Ang dami seryoso. Ang dami hindi nakagit mo. Kaya sinabi yung mga bushcraft mo General sa akin. Ako lang ang kauna-una ang gumawa sa Pilipinas na nagsistir fry ng uling. Parang gusto ko ng inihaw na ibon. Hong Kong style noodles. Yung inihaw ko, naging uling. Sunog. Sa tuluyang paglubog ng araw, ay matagumpay natin nagawa na gawing uling ang inihaw kong isda. At hinanda na rin ni pobreng manlalakbay ang kanyang paboritong ulam kapag siya ay nagka-camping.
ulam na pulutan. Oo. Kung paano ginawa ni Pogman yung masarap na liempo. Uy! Tawari, may pa-surprise si General ah. Ano tawag dyan? Kimchi. Rirang. Rirang on air. Kimchi, prito ni Mamen, fried chicken, inihaw ko na uling. Tapos ito yung pinaka na-excite akong tikman. Itong tinatawag na masasabi ba natin to bro na sinuglaw? Parang kilawin. Kilawin. Pero inihaw naman siya. Kumbaga medyo hapko po. Masarap po. Ngayon, yung pinapanood natin sa vlog niya na kinakain niya lagi, favorite niya, matitikman na natin. Kung may tuna yan na kasama, yun, sugbakilaw. Sa Bisaya, sinuglaw. Sinuglaw. Yung tuna. Banat. Tara bro, let's go! Ang sarap ng fried chicken. Galing may ano, pwede na Diba? ano. Galit na galit sa asin. Parang may lasa na. Kung subo mo ng Kanin. 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 Pero masarap. Tsaka lang. Oras na para magpahinga. Umuulan na naman. Lakas na ulan no. Masarap na tulog ang ating na-experience mo. Ako'y magpapahinga na. Tuloy na natin ang ating kwento bukas. Kami ay magsisitulugan na. Kita-kits tayo bukas. Ha? Sarap. Good night. Good morning. Napakagandang lugar. Sa wakas, tinigilan na tayo ng ulan. Nakapagpahinga tayo ng maayos. Na-reach na natin yung goal natin. Sa pagtatapos ng episode na to, naway merong hatid sa inyo na pagsasakatuparan na magbigay ng oras para sa sarili. Bro, maraming salamat ha. Ingat. Hinga para sa pagiging abala ninyo sa paghahanap buhay. Tandaan, hindi lang dapat tayo naghahanap buhay. Kailangan din natin ingatan ng buhay. Bigyan ng hinga ang katawan. Kapag nakakahinga ang katawan, meron tayong mahinahong tibok ng puso at maaliwalas na kaisipan. Ako po si Boy First Time, and up to our next camping and van life adventures.